Narinig mo na ba ang tungkol sa biglaang paggalaw na H-bar? Oo, si H-bar. Ang native token ni Hedera ay nagpapakita po ngayon ng mga senyales na posibleng sasabog ito pataas. Pero teka, kahit mukhang bullish ang kanyang galawan sa charts, ay may mga bagay pa rin sa likod ng eksena na dapat po nating bantayan. Tulad po ng warning or babalang ito na mukha lang malakas. Ayan, mukha lamang daw pong malakas. Pero mahina pa rin ang kanyang laman. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit sinasabi ng ilang analyst na may bullish divergence itong si H-bar, pero sabay po nilang binibigyang diin ang panghihinang fundamentals or nanghihinang fundamentals nito. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Paano po ito makakaapekto sa presyo ni H-bar? At bilang mga Pinoy trader o investor, ay dapat ba tayong sumabay sa rally or maghintay muna? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng bullish divergence dito kay H-bar. Sa technical analysis ay kapag may bullish divergence, ito ay isang senyales na posibleng tumaas po ang presyo. Sa kaso po ng H-bar, kahit pababa o sideways ang galaw ng kanyang presyo nitong mga nakaraang linggo, may kakaibang nangyayari po sa kanyang Relative Strength Index or RSI. Ayan, sa madaling salita, habang tulog po si H-bar sa kanyang price action, ang momentum po ay unti-unting lumalakas. Ang RSI po ay gumagawa ng higher lows kahit na hindi po gumagalaw pataas ang presyo. Kaya ayan po yung kanyang chart. Ayan, nakikita po natin yung bullish divergence dito. Yan, hindi po gumagalaw pataas ang presyo ng RSI. Ibig sabihin nito ay meron pong nabubuong lakas sa ilalim na pwedeng mag-trigger ng breakout. Pero syempre, hindi lamang po sa RSI tayo dapat tumingin. Kailangan na tingnan na rin natin ang confirmation sa iba't ibang mga indicators. Yan, sa ating chart dito ay yung bullish divergence po rito ay pinapakita ng dalawang kulay blue na arrow signs. Yan, yung nandito sa chart, yan, kitang-kita natin na yung trend ni H-bar ay pababa. Ayan, kaya pababa yung direksyon ng blue na arrow signs natin. Samantala dito sa ating RSI ay pataas. Ayan, para pataas yung direksyon ng blue na arrow sign. Kaya yan, nagkokontrahan po sila ng direksyon. Kaya yan ang naging basihan natin kung bakit tinawag siyang bullish divergence ang kalagayan ngayon nitong si H-bar. Ngayon ay balikan po natin yung ibang mga indicators natin dito sa itaas, kung saan ay pag-usapan naman po natin kung ano ang sinasabi ng ating CMF indicator dito or Chaiken Money Flow. Ayan, ang Chaiken Money Flow ay isa po itong indicator na sumusukat naman sa kung gaano po kalakas ang pressure ng pagbili or buying pressure kumpara po sa selling pressure. At tinitingnan po ito batay sa volume. Ngayon, ang CMF ay kakakross lamang po niya pataas ng zero line. At ito po ay nasa positive 0.01. Ibig sabihin ay mas madami na ulit ang pumapasok na pera kaysa sa lumalabas. Pero tandaan po natin, mababa pa rin po ito. Kaya hindi pa natin masasabing solid ang accumulation phase na H-bar. Masasabi po natin parang may interest na ulit sa kanya. Pero hindi pa full-blown FOMO or hype. Yan. Ngayon ay paano naman ang galaw ng mga futures trader kay H-bar? Ayan. Napansin din ng market analyst na tumataas ang funding rates ng H-bar. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang funding rate ay parang bayad po ito sa pagitan ng long at saka short traders sa futures market. Kapag ang funding rate po ay positive,
Ibig sabihin ay mas madaming long traders kaysa sa short traders. Isang palatandaan na bumabalik ang bullish sentiment. Sa madaling salita ay habang hindi pa tumutodo ang hype, unti-unti nang may mga pumupusta na tataas sa H-bar. Pero bakit pa rin po bumabagsak? Ayan ang fundamentals nitong si H-bar. Ayan, ito po yung isang malaking tanong dito. Sa kabila ng mga magandang galawan sa indicators, ang isa sa pinakamalagang aspeto ay ang developer activity ay bumabagsak. Ayon po sa data mula sa sentiment ay bumaba na ng malaki ang development contributions ni Hedera simula pa noong March. Ngayon ay nasa pinakamababang level na ito sa loob ng 6 na buwan. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Kasi ang active development ay sinyalis po yan na ang isang project ay buhay. May updates, may innovation at tuloy-tuloy na nag-i-improve. Kapag wala pong masyadong gumagalaw sa team, mahirap magtiwala sa sustainability ng token rally. Parang sinasabi po ng charts na, uy, gumagalaw ako pataas. Pero sinasabi naman ng mga developers, busy kami. Hindi muna kami active ngayon. Kaya, yan, may disconnect. Saan naman papunta ang presyo ni H-bar ngayon? Ayan. Si H-bar ngayon ay lumalapit na po sa mahalagang resistance level na nasa presyong 0.162. 3 beses na po itong tinangka ni H-bar na basagin pero siya po ay nabigo. Pero kapag nalampasan po niya ito, ang susunod po niyang target ay nakaabang sa presyong 0.178, pagkatapos ay ang presyong 0.217. Pero kapag nabigo po ulit itong mag-breakout, may posibilidad na bumalik po siya sa support level na nasa presyong 0.143. Kaya ang tanong ay breakout ba or fake out? Dito po papasok ang kombinasyon ng technical indicators at lakas ng fundamentals. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, para sa atin na nagtitrade o nag-invest kay H-bar ay meron po tayong 3 bagay dito na dapat po nating pag-isipan. Ayan, para po sa mga short-term, una ay para po sa mga short-term traders. Kung ikaw po ay scalper o swing trader, may opportunity po dito dahil may signs ng breakout. Pero mag-ingat po tayo sa mga resistance levels. Gumamit po tayo ng stop loss at huwag po tayong umasa lang sa isang indicator. Pangalawa ay para naman po sa mga long-term investors. Kung ikaw naman po ay hodler, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Naniniwala ka ba sa long-term potential ni Hedera kahit bumaba ang developer activity nito? Kasi kung hindi na po gumagalaw ang team, baka hindi na po sustainable ang presyo. At pangatlo ay para naman po ito sa mga baguhan dito. Kung balak mo pa lamang na pumasok, ay mag-research ka muna. Hindi po porket umakyat ang chart ay pasok ka na kaagad. Lalo na kung wala pong fundamental support. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang galaw po ni H-bar ngayon ay isang classic na halimbawa ng technical hype na kulang po sa laman. Oo, may bullish divergence. Oo, nagiging positive ang funding rates. Oo, pumapasok na sa green zone ang CMF. Pero kung babaliwalain po ng team ang pag-develop ng project, hindi po tatagal ang rally. Maaring kumita po tayo sa short-term trades. Pero wag po nating kalimutang bantayan ang balanse ng hype at sustansya. Ang tunay po na lakas ng isang token ay hindi lang nasa chart, kundi sa patuloy na pag-unlad or development ng technology sa likod nito. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.